Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 29, 2024, Linggo. At ngayon ay kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Sirach chapter 3, verses 3 to 7 and verses 14 to 17. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagkalang araw sa inyong lahat at maligayang Pasko. At ngayon ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak. Ito ay nasa loob ng Pasko ng Pagsilang. At sa pagdiriwang na ito ay muli tayo ay pinapaalalahanan ng kahalagahan ng isang pamilya. Ang imahe ng banal na mag-anak na binubuo ni Jesus, Maria at Jose. At marami po tayong matututunan sa mga pagbasa ngayon bilang gabay sa pagninilay natin at pagsusuri. Ano na nga ba ang nangyayari sa ating mga pamilya? Kamusta po ang mga pamilya, ang ugnayan? Sa paglipas ng panahon, ano na yung pagtingin natin sa sinasabing pamilya? Andun pa ba, lalo na sa atin, sa mga Pilipino, na unti-unti parang yung pinakamahalagang foundation na dapat na naituturo sa isang miyembro ng pamilya, mukhang unti-unti ay nakakalimutan na kung paano ito isasabuhay. Parang nakakalungkot minsan na marinig paano mag-usap ang mag-ama, mag-ina o maging magkakapatid, paano sila nakikipag-communicate, na nakakalimutan na natin yung kahalagahan at pagbibigay importansya dun sa tamang pagpapahayag ng damdamin. Pero sa atin po, sa unang pagbasa ngayon, muli ay pinaalalahanan tayo nung parang merong hierarchy o gradation ng ating pong pakikitungo. Kasi unang-una, sabi nga dito, ang mga ama ang pinakamay kapangyarihan sa loob ng pamilya. Kaya nga iniutos ng ama na igalang ng mga anak ang kanilang ina. So yung authority ay nandoon sa ama. Kaya lang, yun nga po, isa sa mga problema ay ang mga ama ay nawawalan ng authority. O sabihin na natin, nawawalan ng kredibilidad para magkaroon ng authority na mag-utos sa kanilang mga anak na mahalin, igalang ang kanilang ina dahil ito ay hindi nakikita sa kanila o sa ama mismo. So, walang nagiging role model, walang nagiging pattern na po pwedeng sundan ng mga anak sa kung paano nga ba talaga nila mauunawaan yung sinasabing igalang ang kanilang ina. Kung yung ama
ay hindi naman nagpapakita ng pagrespeto at paggalang sa kanilang ina. Kaya nagkakaroon tuloy ng confusion sa isipan ng mga bata. Ano nga ba talaga? No? Ano nga bang kahulugan talaga ng pagsunod o yung obedience, yung paggalang? Ano nga ba? At yan po ay nangyayari dapat, no, sa loob ng pamilya. Responsibilidad ng mga magulang, ng ama, ina, na ipakita sa kanilang mga anak, sa gawa, no, yung kahulugan ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pagtutulungan, respeto. So nandiyan yan. Kaya nawa, sa araw na ito ng ating pagdiriwang ng banal na mag-anak, muli ay lumapit tayo, no, sa banal na pamilya upang patuloy natin na maibalik din sa tamang direksyon yung paglalakbay ng isang pamilya para mas maging matibay, mas maging matatag, lalong-lalo na po, no, na sama-samang mapatibay ang ugnayan na may takot sa Diyos, na may pagsunod sa Diyos. At lalo tigit na yung magkaroon ng paninindigan na mamuhay sa tama, sa mabuti, at hindi yung sama-samang pamilya na gumagawa ng masama, sama-samang pamilya na sumisira sa o lumalabag sa utos ng Diyos. Sa halimbawa muli ni Jesus, Maria at Jose, ang ating mga pamilya nawa ay gabayan ng Panginoon, mas maging matatag, lalong-lalo na sa mga panahon na ito ay sinusubok. Protektahan natin ang pamilya, dahil kapag ang pamilya ay matatag, magiging matatag din ang ating lipunan. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.